Good day guys, magpalang umaga sa ating lahat. Ngayon naman i-continue na natin yung design of isolated footing natin. Last time diniscuss natin yung axial loading. Ngayon naman is axial and bending loading na tayo. Kasi maraming cases yung pagdidesign ng footing natin. Okay, proceed tayo. Makikita nyo ulit yung loadings and parameters natin is wala pa. Yan, pati yung drawing natin na illustration. Wala pa. Okay, proceed tayo. Punta tayo sa parameters. Punta tayo sa loadings. Lagyan na natin yung loadings natin. Lagyan natin yung actual natin na loadings. For example is 500 kN. Then when it comes to live load, 300 kN. Okay, then when it comes to bending loading natin, sa moment at x-axis, dead load, gawin natin 40 kN meters. Then sa moment at x-axis at live load naman, gawin natin 25 kN meters. Then pagdating naman sa MZ natin, dead load, gawin natin 50 kN meters. Then sa live load naman, gawin natin 30 kN meters. Okay, then yung surcharge natin is 0. Okay, yan yung loadings natin. Then punta tayo sa parameters ng footing and column properties. For example, mag-initial tayo ng rectangular footing. Initial muna yung sizing natin. Check pa natin siya sa loading natin kung papasa. Okay. Mag-assume tayo ng 1.8 by 1.5 kunyari, which is 1,800 millimeters. Then, ang ating footing width, gawin natin yung 1.5, which is 1,500 millimeters or 1,500 millimeters. Then, when it comes to column naman, rectangular din ang i-column natin. For example, may cross-sectional tayo ng footing ng column ng 300 by 500 millimeters. Then, sa width natin, 500 millimeters. Then, makikita nyo yung drawing natin. Ito is sa plan view or sa top view. Then, ito naman is sa cross-sectional ng along x-axis and cross-sectional ng z-axis. Ito yung column natin, yung yellow. Makikita nyo mas malaki itong sa taas kumpara dito kasi 300 to. Then, ito yung 500. Mamaya, mabivisualize nyo na mas madali. Then, makikita nyo yung column natin na highlighted ng yellow. Nasa origin pa siya o sa 0, 0. Dadalhin natin siya sa center. Kunyari, nasa center yung column natin. Okay, dadalhin natin sa 0. Simulan natin sa x-axis, which is kalahati ng length ng x-axis. So, 1,800 divide 2, which is 900 millimeters. Okay, nakita nyo, nag-move na yung column natin sa gitna. Ayan, along x-axis is nag-move na siya. Okay, then yung along z-axis naman, idadali natin sa gitna. Which is 1,500 divide 2, 750 millimeters. Yan, nasa center na siya. Yan, nag-move na siya. Kita nyo? Nag-move na sa center yung ating mga columns. Then, proceed tayo. Depth of soil. For example, may depth of soil tayo ng 1.3.
depth of soil from NGL or depth of soil from natural grid line. Yun yung bound natin sa lupa, which is 1.3 ang ating ginawa. Then, sa footing thickness naman, initial ulit tayo. Kasi i-check pa natin siya sa one-way shear at two-way shear. Mag-initial guess tayo ng, for example, 250 millimeters. Okay, i-check pa natin yan later. Okay. Then, ang F-primes natin na gagamitin, for example, is magma-manual na mixing lang tayo, which is hindi tayo order sa batching plant. For example, 21 megapascal lang ating i-design. Then, ang main bar natin na gagamitin, mag-FY muna tayo ng 278 megapascal. Then, ang main bar natin na gagamitin is 16 millimeters. Pwede naman natin i-adjust yan mamaya. Kung nakita natin is yung spacing is masyadong dikit-dikit, pwede natin i-adjust yan ng 20 millimeters or 25. Check natin yan later. Okay, then ang concrete cover natin is 75 millimeters. Then ang ating soil bearing capacity na nakuha natin sa geotechnical investigation, for example, 180 kilopascal. Then ang unit weight ng soil natin, 18 kilonewton per cubic meter. Then when it comes to concrete, 23.6 ang inassume natin. Okay. Yan, may parameters na tayo. Check natin yung footing size natin kung tama or yung footing thickness natin kung pasado. Okay. Mag-load combination tayo. For example, gagamitin natin yung NECP 2010, which is 1.4 dead load and 1.7 live load. Then yung reduction factor niya is 0.85. Correlated yan. Magkakasama lagi yan. Okay. Then kung NECP 2015 ang gagamitin natin, 1.2 dead load and 1.6 live load. Then sa reduction factor P niya sa shear is 0.75. Okay, lagi yan magkakasama ha. Okay. Ang load combination na gagamitin natin is NECP 2015. Okay. Then ito yung mga loadings natin. Service load or unfactored load, ultimate or factored load. Okay. Manual, ayan yung sa itong manual na nilagay natin. Then yung sa software, kung gagamit kayo ng structural software, kung anong lumabas sa structural analysis, yun yung ilalagay natin. Para pwede natin gamitin tong spreadsheet na to sa manual and software. Okay, then i-check natin yan. Kukunin natin yung soil pressure. Ang formula sa pagkuha ng soil pressure is itong formula na to. Sa pagkuha ng check ng footing size, unfactored ang gagamitin natin. So, nag-subscript ako ng A. For example, allowable. So, ang formula natin ng soil pressure is Q subscript A is equals to force over area times 1 plus or minus 6 times eccentricity over L. Okay? Yan ang gagamitin natin formula sa pagkuha ng soil pressure. Service load muna yung gagamitin natin. Okay? Then when it comes to pagkuha ng shear, tsaka punching shear, tsaka sa moment, ultimate na yung gagamitin natin or factored load. Which is ang formula is QU is equals to PU over area times 1 plus minus 6 times eccentricity over L. Okay? Yan yung formula natin sa pagkuha ng pag-axial and bending na. Okay? Proceed tayo.
Ayan, may drop down list tayo. Etong sa taas is yun sa yung unang drop down list natin is sa manual. Then yung sa pangalawa is sa software. Magma-manual typing ka dyan, kunyari. 1.5. Okay. Ah. Pero manual yung gagamitin natin. Okay. Then sa MZ natin is 65 kilonewton. Moment at X pala, sorry. Then sa axis naman, then 80. Ayan yun. Ito, 65. Ito, 80. 80. Okay. Then, i-check natin yung eccentricity natin. Kailangan ang eccentricity natin is explain ka. Yan yung importante sa pagdi-design ng puting sa pag may bending na tayo. I-check natin yung eccentricity niya na dapat is less than L over 6. Explain ka. Yung center. Then, ito yung L over 6, for example. L over 6. L over 6 yan. Then, for example, nandito yung eccentricity natin. Pag ganyang case, di yan advisable kasi yung eccentricity, yung puting natin is may overturning na dito. Ayun yung soil pressure natin. Ito, soil pressure natin. Yan. So yung eccentricity niya is mag-create ng moment na ganyan. So yung part na to dito is may tension na. So hindi siya advisable kasi hindi lapat yung ating puting sa ground. Okay? Nakaangat na yan dito. Exage ko lang for example, ganyan yan. Nakaangat siya dyan. Okay? So, hindi yan advisable. Kaya pag magdi-design tayo, dapat ang eccentricity natin is nasa loob ng L over 6. Okay? Understand? Yun yung critical sa may axial and bend, pag may bending na tayo. Lagi natin i-check yung L over 6 natin. Kasi hindi siya advisable mag-design pag may tension na yung ating puting. Okay? Kasi may negative pressure na siya. Example na natin, ha. Lakihan natin for example yung moment at Z natin. Gawin natin 250. Sorry. 250. Ayan. Nakita nyo, nag-highlight siya ng red. Kasi for me, di na advisable pag pag may tension na siya. So, ang sabi dito, eccentricity is greater than or equal to L over 6. Therefore, ang formula na gagamitin natin is soil pressure is equals to 2 times P over 3 times L over 2 minus eccentricity times B times the width. Pero hindi ko na gagamitin yung formula na yan kasi for me hindi ako magdi-design ng ganyan. Okay? Kasi
Ito yung soil pressure natin. Ayan yung mga point ng soil pressure natin. Yan. Irregular shape yan, trapezoidal. Makikita nyo yung value ng dito sa part na to is negative 145.68. So, may tension siya. Hindi yan nakalapat sa lupa, ibig sabihin. Okay, so hindi advisable yan sa pagdi-design natin. Okay. Proceed tayo. Kaya lagi nyong i-check yan. Eccentricity natin. Okay. Balik natin sa 50 kN yung ating loadings. Excuse. Okay. So, sabi dyan, sa formula na gagamitin ko, ayan. So, eccentricity is less than or equal to L over 6. Therefore, ang soil pressure natin na Q is equals to force over area times 1 plus or minus 6 times eccentricity over L. Okay, so, hindi na highlighted na red yan para madali ko makita kung papalitan ko siya or hindi. Okay. So, yun yung formula na gagamitin natin. Then, ito is check natin kung pasado siya sa may drop down list din ako. Yung drop down list ko is etong una is yung sa papakita ko rin mamaya. Kasi yung iba gumagamit ng average. Etong una ko is yung conservative. Then yung pangalawang drop down list is yung average. Check muna natin. Average yung gagamitin natin for example. Pero baksak yung ating built-in soil pressure tayo. Adjust natin yung design ng puting natin. Masyadong maliit. Adjust natin. Okay. Gawin natin 3,000 3 meters by 250. Then, isa-center ulit natin yung ating column. Okay, nakita nyo wala sa center. Which is 1.5 by 1,250. Kasi masyado rin maliit yung ating soil bearing capacity na 180 kilopascal. Ang nakuha natin sa Q effective is 155.20 kilopascal. Yun yung bawas na natin yung unit weight ng soil and unit weight ng thickness ng puting. Okay. Magbabago yan. Check natin kung papasa na siya. Okay. Pumasa siya sa average. Kasi yung iba nagde-design ng average. Pero for me, hindi siya conservative. Then, gagamitin ko yung conservative na trapezoidal. Kasi, for example, ito yung puting natin. Pag yung average ang gagamitin natin, ang naging soil pressure niya is ganyan. Kung ano naman, kung yung conservative naman, ang soil pressure niya is trapezoidal. Okay? Check natin yan.
Okay, check muna natin kung papasa siya. Pagamitin natin yung trapezoidal. Nakita nyo yung DCR is tumaas. Check nyo tong DCR ha. Ang DCR natin. Pag binago ko siya sa average, 0.96 siya ha. Pag binago ko siya sa average is magiging 0.69. So, ang laki ng difference. Kasi ang nangyari, parang nag-neglect ka ng bending niya. Kasi ang nangyari is force over area lang ang nagamit na formula. Which is ang unfactored natin is 800 by P by 2.5. 3 over 2.5. Okay. Tingnan natin na 106.6. Ayun yun. 106.6. Naging 106.6 yung formula niya. 106.67. So, naging force over area lang. Parang neglected yung bending natin. So, for me, mas conservative yung trapezoidal yung design natin. Okay? Yan, parang trinove lang din natin yan. Okay, proceed tayo. Okay, so gagamitin ko is yung conservative, which is ang DCR is 0.96. Okay. Kasi pag binago natin yung dimension niya, gawin natin 2.4. Sorry. 1, 2. Yung ating magpapasa ha. Nagbabago ulit yan. Kasi nagbago yung footing size natin. Ayan, nakita nyo, filled in soil pressure na siya. Pero pagdating sa average is pasado siya. Okay? Kaya mas conservative yung trapezoidal. Okay? Move on tayo dyan. Balik natin sa 2.5. Then 1 to 50. Okay? Then proceed tayo sa pag-check ng footing thickness natin kung pasado. Magbabago ulit yan kasi nagbago yung ating footing size. 96. Okay. Ngayon, nakita nyo yung drawings natin. Trapezoidal yung ating soil pressure. Okay, then babaguhin natin yung PU natin. Dito lang din yan. Nandito na tayo sa part na to. Sa ultimate or factored load. Ayan yung loadings natin. Okay. Bali, ano lang yan. Kahit ako lang din ha. Tinimes lang natin sa 1.2 dead load. Ang yung dead load natin, 500 to 300. 1.2, 500. Tas 1.6 live load, which is 300. Yan yung PU natin. So, 1,080 kilonewton. Okay, parehas yan. Okay?
Proceed tayo. Ang baguhin natin yung drop down list. Yung sa una is sa manual. Pangalawa, yung sa software. Pero manual ang gagamitin natin. Okay. Yan na yung loadings natin. TU natin sa x-axis is 1,800 kN. Then MUX natin is 88 kN meters. Then yung eccentricity natin sa X is 100 millimeters. Pero sure na naman na pasok yan sa L over 6. Okay. Then ang Q minimum natin na nakuha dito is 143.36 kilopascal. Then ang QU natin sa side na to is 296 kilopascal. Okay. Then sa along sa axis naman, ang PU natin is 1,080 kN. Ang MU natin, MUZ, 108 kN meters. Then ang eccentricity natin sa say is 81.48 millimeters. Then ang Q minimum natin is 144.64 kilopascal. Then ang Q maximum natin is 296.96 kilopascal. Okay, yan yung loadings natin sa maximum natin, okay? Okay, proceed tayo. Check for one-way shear or wide beam shear. Check natin kung pasado siya sa wide beam shear. Okay. Okay, bali ganito mangyayari dyan. For example, dito na tayo sa BU right kasi ito yung malaking shear na makukuha natin. Ito yung BU. Okay, bali ano yan is BU. Sa Mason force vertical lang din yan times QU times area. Okay. Pero ang irregular kasi yung shape nung ano niya, yung soil pressure niya. Kaya medyo komplikado yung computation niya. Okay. Pero ganyan lang yung pagkuha niya. Okay, then ang nakuha natin sa Q left is 166.38. Ito yun. So, yung soil pressure dyan is 166.38 kilopascal. Then, dito naman sa Q right natin is 177.94 kilopascal. Bali, nag-ratio in proportion lang yan. Kasi yung Q max natin is yan, 200 kilopascal. Okay, itong 200 kilopascal. Then, ang BU natin sa left, yung dito sa left na to, yan, yung BU sa left is, na-compute natin is 379.81 kilonewton. Sa BU naman, BU right is 483.47. Ito yung BU right. Okay? Magkakat tayo from the face of the support with distance D. Okay? Then, ang nakuha natin sa PBC is 216.24 kilonewton. Ang DCR natin is 2.24 kilonewton, 2.24 yung demand capacity ratio natin. So, failed with one-way shear tayo. So, i-check natin siya. Adjust natin yung footing natin. Okay? Dito rin yan. Baksak din yung fail in one-way shear tayo. So, i-adjust natin yung footing na initial natin.
Okay. Gawin nating 350. Check natin kung papasa na. Okay, baksak pa rin. Sa along Z axis is pasado na. Pero along X axis is di pa pasado. Okay. Adjust pa natin. Gawin natin 370. Check pa natin din yan sa punching sheet kung pasado rin. Masyadong maliit yung initial natin. Baksak pa rin. Adjust natin hanggang pumasa. Yung kagandahan sa may spreadsheet ka para madali lang i-adjust at madali mong ma-visualize yung design mo. Kasi pag minanual mo yan, masyadong matagal. From the top ka ulit. 0.99 yung DCR natin. Yung BU rate natin is 26.76 kN. Yung PVC natin is 431.05 kN. I-ano pa natin. Kapalan pa natin ng konti para 0.99 masyadong dikit. Kaya natin 410. Yan, 0.95 na yung DCR natin. Wait, check muna natin sa punching. Sa punching natin is 1. Masyado pa rin ano. Usually kasi sa punching siya bumabaksak. Gawin na natin for 30. Okay, pwede na yan for 30. Kasi conservative din yung ginamit nating effective depth. Which is siya yung pinakamababa sa effective depth. Ano yung ginamit natin? 430 minus concrete cover minus main bar natin is 16 minus 16 over 2. 331. Kasi ang ginamit natin kunyari ito yung cross-sectional ng puting natin. Ito yung unang main bar. Then ito yung pangalawang main bar. Ang ginamit natin na effective depth ay ito. Para conservative. Instead na yung pinakamalalim na effective depth. Okay, ito yung ginamit natin. So, conservative yan. Okay. For example, pakita ko din. Kasi yung pinakamalalim na effective depth natin is 347. Tignan nyo yung DCR natin, magbabago yan ha. Pag binago ko to. 317. 347. Ayan, 0.82. 0.88. Okay. So, mas conservative siya. Mas maganda nang wag tayo magtipid sa design natin. Kesa magtipid tayo. Okay. Proceed tayo. Then, ang formula na ginamit natin sa pagkuha ng PVC, ito lang. Okay.
which is PVC is equals to 0.75 na nasa code na shear. Reduction factor shear natin ito 0.75. Then times 1/6 times square root of 21. 21 yung ginamit natin, di ba? Ah, 21. Then yung beam width natin, yung width natin, footing width is 250. 250 ba? Wait, check ko ah. Dito na, para mabilis. 250. Times the effective depth ng 3.331. Okay? Yan, 474. Divide mo lang sa 1,000 yan. Kasi naka-mega newton yan. Yan. Naka-mega newton yan. So, gagawin natin kilonewton which is 474.01 kilonewton. Okay, paresan. Okay, proceed tayo. Yan naman sa punching shear. Check for two-way shear or punching shear. Yung column plus D ko is x-axis is 631 which is 300 plus D over 2. Kasi ito is D over 2. D over 2. So, yan is C plus D. Okay, kaya C plus D yan. Okay. Which is 631 millimeters ang value na nakuha ko. Okay. Then sa column plus din naman sa y-axis is 831. Okay. Then yung punching length at x-axis natin, ito yun. Bali, perimeter yan. Yung length niya is 2. So, 2 times yan ng 631. Okay, sa say naman, ito. 2 times din ng 831. Para makuha ko yung perimeter ng punching shear. So, ang perimeter niya is perimeter which is 2,924 millimeters. Yan yung perimeter niya. Okay? Yan. Yung perimeter na to. So, pinag-plus mo lang yung punching length ng x-axis tsaka punching length ng z-axis. Pinag-plus lang. Okay? Yan ang na-compute natin na BU is 1,004.49 kilonewton. Then ang PVC natin is 1,108.8 kilonewton. Then ito yung formula na ginamit ko. PVC, sige, compute natin. PVC is equals to 0.75 times 1/3 times square root of F prime C times perimeter over times the effective depth. Okay, proceed tayo. 0.75 times 1/3 square root ng 21
times ang perimeter 2924. Then ang 313 na ginamit natin, kailangan magparehas yan sa PVC natin. Two nine two four. $313 divide 1,000. Ay, sorry. 33. Kaya pala iba. Let 331 pala, hindi 313. 0.75 1/3 times square root of 21 times 2924 times 331. Okay, then divide 1,000. Paresan 1,108.804. Okay, paresan dito. Okay, proceed tayo. Save with one measure. Save with punching sure na tayo. Then, proceed tayo sa pag-compute ng maximum moment. Okay, sa pag-compute naman ng maximum moment, magkakat tayo sa face ng column. Then, i-compute natin yung pending moment niya dito. Okay? Okay, so ang gagamitin natin na yung along x-axis, yung sa shorter span niya is 331 millimeters. Footing length natin is 3,000 millimeters. Then, yung moment of inertia natin, kasi kailangan natin yung moment of inertia sa pag-compute ng moment. Okay, yung IX natin, moment of inertia at x-axis is 3.91 millimeter to the port. Meter to the port. Okay. Ginawa ko na siyang meter para hindi masyado marami yung value niya. Okay. Then yung x left niya, ito yung distance niya is 1.3. Then sa x right naman is 1.65 meters. Okay, 1,600. Then sa q left niya, yung soil pressure niya dito na nakuha is 169.28 kilopascal. Dito naman sa Q right is 175.04 kilopascal. Okay, then ang nakuha natin sa MU left, itong moment dito sa left is 282.12 kilonewton meters. Pagdating naman sa Q right is 337.98 kilonewton meters. Kasi mas malaki yung soil pressure dito, kaya nasa right yung malaking moment natin. Then sa MU govern natin is yung maximum ng dalawa, which is 337.98 kilonewton meters. Okay. Then when it comes sa D-axis, sa C-axis natin, ganun pa rin, magkakat sa face ng column. Then ang DZ axis natin, effective depth sa C-axis natin is 347 millimeters. Mas malalim yan.
Kasi gagamitin natin siya kasi yung bottom bar niya is nasa pinakamalalim na effective depth. Then ang puting sa puting length sa z-axis niya is 2,500 mm. Then ang moment of inertia at z-axis niya is 5.63 mm to the fourth. Okay. Then sa say left niya is 1,000. Ito 1,000. Then sa say right niya is 1,500. Okay. From ditong distance na to. Okay. Then ang Q left niya is 167.17. Q right naman niya is 178.43 kilopascal. Then ang Q left, ang maximum sa left naman niya is 185 kilonewton meters. Then sa M right naman is 246.98 kilonewton meters. Okay. So ang governing moment natin is 246.98 kilonewton meters. Okay. Then check natin niya sa rebar kung ilan rebar ang gagamitin natin. Okay. Then pinag in ko lang yung maximum moment na nakuha natin na 373.98 kilonewton meters. Then 246.98 kilonewton meters. Then yung maximum moment natin, yung malaking moment natin na 373 kilonewton meters, ang effective depth na gagamitin natin is 347 millimeters. Ito naman yung sa instead na 331 millimeters. Okay, proceed tayo. Ang RU natin na nakuha is 1.38 megapascal. Compute natin yung along x-axis. Then sa raw computed natin is 0.00517. Sa raw minimum naman na na-compute natin is 0.00504. So ang raw govern natin is 0.00517. Okay. Then ang na-compute natin na area of steel is 4,488 mm squared. Then ang number ng rebars natin along x-axis is 23 pieces. Then i-check natin siya sa spacing. Ang spacing computed natin is 106.82 mm. Then ang spacing minimum natin is 25 mm. Then sa maximum naman, spacing natin is 450 mm. Sorry. So ang spacing govern natin is 100 mm. Okay. So ni-round down natin siya ng 100 mm instead na 106 mm. Okay, sa maximum moment naman natin sa z-axis is 246.98 kilonewton meters. Then, ang RU natin na na-compute is 0.83 megapascal. Ang raw computed natin is 0.00308. Ang raw minimum natin is 0.00504. Which is, ang raw govern na gagamitin natin is 0.00504. Mas maliit yung raw computed natin. So, ang gagamitin natin is raw minimum. Okay. So, ang na-compute natin na area of steel is 501 mm squared. Then, number of rebars along the axis is 25 pieces. Then, ang spacing natin na na-compute is 118.75 mm. Ang S minimum 25, ang S maximum is 450. Then, ang S govern na na-compute natin is 110 mm instead na 108.75 mm. Okay. Then, proceed tayo sa putting design drawing.
along say x-axis. Ayan. Along x-axis is 300 millimeters by 250 millimeters ang cross-sectional area natin. Then spacing 75 millimeters, 75 millimeters. So, ang bottom bar natin sa along x-axis is 23 pieces by 16 millimeter diameter at 100 millimeter spacing. Okay, yan yung na-compute natin sa along x-axis. Then, along z-axis naman, dahil rectangular footing natin, may center bandwidth tayo. Applicable lang to sa yung center bandwidth pag rectangular yung ating footing. Okay. So, ang center bandwidth niya is 250 millimeters. Okay. Then, ang naging spacing natin, bali itong 25 millimeters, yung 25 pieces na to is mag-a-adjust. Tignan natin kung anong lumabas. Kasi ang purpose nung center bandwidth is yung yung parang naging rectangular ay naging square siya. So yung center bandwidth niya na equal sa width nung maikling shorter span na 2.5 millimeters ay 2,500 millimeters is yung spacing nung rebar niya is naging masinsin. Okay? Para yun yung purpose niya. Yung para maging masinsin yung rebar niya. Okay? Okay, ang na-compute natin sa center bandwidth is 23 pieces at 16 millimeter diameter at 110 millimeter squared. Ay, millimeter spacing, center bandwidth. Ayun yung center bandwidth ito. For example, yung tong cross section na to, kinat natin, yan yung center bandwidth. Then, yan yung 23 pieces, nandito siya sa loob ng center bandwidth. Then, yung 1 piece na, yung 1 piece by 16 mm diameter at 250 mm spacing outside the center band. So, both ends yan. Ayan, both ends. Okay. Pero, parehas pa rin na siya ng naging orientation na 25 pieces by 1.5 25 pieces pa rin siya. Wait, lakihan natin yung ano. Tingnan natin kung magbabago. Maliit kasi yung pagka-difference nung ano niya. Rectangular niya. Kasi 250 lang. Gawin nating example is mga 3.5. Huwag na muna natin baguhin. Para makita lang natin yung pagka-difference ng center band niya. Ayan, 30 pieces by 110 ang spacing.
So, ang magiging mangyari niya is 25 pieces ang center band. 25 pieces by 16mm diameter at 100 mm spacing niya. Instead na 100, instead na 110, naging 100 mm. Okay. Then, may outside siya na 3 pieces by 16mm diameter at 425mm spacing outside both ends. So, may tatlo dito, may tatlo dito. So, 6 pieces siya. So, 6 plus 25 magiging 31 pieces. Then, 30 pieces yung unang design natin. Then, nag-adjust yung center band. Naging 31 pieces. Okay? Yan yung parang concept ng center band. Kaya medyo komplikado pag naging rectangular yung footing natin. Pero doon lang naman sa center band yun. Kaya naging komplikado. Pero pwede mo na mai-adapt tong 110mm spacing. Maliit na difference lang naman yan. Okay. Then, pag, for example, equal yung ating for example, square footing tayo. Etong na-compute natin na to is, ano na to ha? Hindi to accurate. Parang pinakita ko lang yung center band. 21 pieces. Ayan, nakita nyo is nawala yung word na center band dito kasi square na siya. Then yung kaninang na-compute natin dito. Kaninang na-compute natin dito. Dito sa part na to is nawala na. Then yung center band dito is nawala na rin. Then ang spacing niya is parehas na yan. Bottom bar 21 pieces at 16mm diameter at 110mm spacing. Yan, parehas na yan dito. Tsaka dito. Okay. Yan yung spreadsheet natin. Para madali natin ma-compute. Okay. Pinakita ko lang din yan sa inyo. Okay, yan po ang ating tutorial ngayon. Naway sana is may natutunan kayo. Please like and share the video. Tsaka subscribe na rin tayo for more videos. Thank you sa inyo sa pakikinig. Thank you and God bless you all. See ya.